Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Siyempre, yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio na nandiyan na. Hintay-hintay nyo lang at talagang hindi mawawala yan. Importante. Nandiyan na po siya at medyo relax lang ho kayo ha. Alam nyo naman ang traffic, kaya laging nakaamba. Yan. But anyway, habang hinihintay na si Atty. Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Kamusta na po kayo? Nako, kanina no, narinig natin at napanood natin yung problema sa mga nasasayang na kamatis, etc. etc. Pero alam nyo ho, nakikiusap tayo sa buong pamunuan ng DA, Department of Agriculture, na sana nasana, yes. Yan. Gusto ko lang po sanang makiusap sa Department of Agriculture. Sangayon din sa ilang matatalinong tao. Yan, lalong-lalo na nandyan sa TOC. Salamat sa inyo. Alam niyo na pag-uusapan lang mga DA, sa mga nandyan sa departamento. Dapat po, bukod sa paulit-ulit na pare-parehong problema natin tungkol dyan sa hanap buhay ng mga magsasaka, kasi po ako'y pamilya rin na magsasaka, napagkasunduan o napag-usapan lang na sana po tulungan din po natin yung mga magsasaka. Sa papaanong paraan po tayo makakatulong, tulungan po natin kung anong alternatibo na magagawa dyan sa mga kamati, sa mga ibang gulay na nasisira na lang, di ho ba? Kasi kung maisasalya ho natin ang maaga yan, hindi ho mangyayari yan. Paulit-ulit ha, last time ganun din ho yung nangyari. Lagi ho tayo may nasasayang. Ngayon naman kamatis, lahat na ho yung mga condiments natin, yung pangsahog natin, hindi nyo ba napapansin? Nasasayang ho. At dapat po, ang DA po, nag-iisip din po ng alternatibong magagawa po na para po dyan sa ating mga kababayan. Okay, narito na ang gwapong-gwapong partner natin. Ayan. Good morning, sir. Yes, good morning, good morning. Magandang umaga. At nababati na lang ako, nag-introduce ka na eh. Mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. From Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga. Yan. Topacio, pinag-usapan mo yung DA. Siyempre, alam mo, hindi, kasi alam mo, attorney, matagal na tong problema. Noon, sibuyas din, nasayang, di ba? Ngayon naman, kamatis. Ang problemang umatikabo dyan, yung ginagamit ng mga storage na mga refrigerator or whatever. Oo. Ang daming nakatenga dyan na hindi nagagamit. Siguro, ito po yung isa sa mga problema na nasasayang lang. Imbis na itapon yung mga gulay na yan, dapat may alternatibo silang gagawin para hindi naman itapon. Ay walang alternatibo kasi incompetent ang ating DA. Walang mangyayari diyan. Yun Sorry ang ha. masakit. Alam mo yung tatay niyang ating sekretary niyan, kaibigan ko. Kaya lang sad to say, wala nangyayari. Yun nga po Kaya nagugutom. Kaya nagtataka pa ang Malacanang, 'di ba? Why? Sabi, bakit nagugutom ang mga tao? 'Di ba? Nagtanong yung PCO. Sabi niya, nagtataka kami, may mga proyekto naman, bakit sinasabing nagugutom pa yung mga tao? Simple, hindi effective yung proyekto nyo sapagkat ang proyekto nyong AKAP, yung AIX, kung ano-anong kapwitan, hindi po effective kasi dole out po yan, dole out. Ang dole out po ay temporary. Yun. Ang ganda ng standard of living, unang-una infrastruktura na tinanggalan nyo. Ng budget. Ng budget. Yung transportasyon. O yung military natin, isasabak nyo. Ito marami tayong pag-uusapan ngayon, yung sinasabi nila, yung prepare for Taiwan. Isasabak nyo, prepare for Taiwan, binawasan nyo ng 15 billion ng modernization. Oh my God. Anong ipanlalaban nyo sa Chinese Navy? Balatik? Sibat? Paano? Galing sa Tondo. Paltik. Yun ang Pagkatapos, bago nagtataka kayo, yung 4-piece, yan ay batas. Tinanggalan nyo ng pondo, nilagay nyo sa AKAP na hindi batas. Bakit? Sapagkat, since batas yung 4-piece, meron doong mekanismo kung sinong makakatanggap
At saka yun hindi dole out. Opo. Kailangan yun pagtrabahuhan o mag-aral. Merong kapalit yung bigay, hindi yung vote buying. Pinaghihirapan. Oo, hindi yung binibigay nyo, 10,000, 5,000, hindi man lamang malaman yung listahan, hindi mo malaman kung natatanggap ngayon 5,000, hindi mo malaman kung binubulsa o hindi. Ni walang listahan nga, walang guidelines. Basta, akap, unprogrammed, akap, sige, pamigay nyo, bahala kayo sa buhay nyo kung paano pamigay. Ganun ba na? Eto, Sige po. malaman nyo yung mentalidad ng ibang mga tao. Hindi ko nasasabihin kung sino, kasi kaibigan ko ito eh. Opo. Kanya lang, dapat malaman natin yung mentalidad ng ibang nagdedepensa sa gobyerno. Di ba? May lumabas yung pinag-usapan natin na sa social weather station. Opo. Yung survey. Eto mga to, nung sinabi ng social weather station na 51% ay pabor sa paglilitis kay Pangulong Duterte. Aha. Sabi na, uy, magaling yung social weather station, okay yan. Tama yan. Opo. Talagang gusto ng mga Pilipino ay maliti si Duterte. Nung lumabas yung SWS na maraming tao ang pabor sa pag-impeach kay pangalawang Pangulong Sara Duterte, okay yung social weather. Yes. Nung sinabi ng social weather na tumaas ng 7% ang dami ng mga taong nagsasabing sila ay nagugutom, ay propaganda daw. Ooh. Hindi pwedeng ganon. Bakit pagkapabor sa inyo, tama? Pag hindi pabor sa inyo, mali. Ito ang sabi ng isa. Ito, na-offend ako rito ha. Although kaibigan ko to. Pero hindi ko nababanggitin ang pangalan. Private conversation. Papanggitin ko kung ano sinabi. Opo. Wala namang masama eh. Okay Hindi lang. ko naman sasabihin kung sino nagsabi. Ito. Opo. Sabi nila, mali daw na maraming nagugutom. At bakit daw nagugutom? Ito ha. Ito, exact words. Hindi sa pagdaramot. Yung walang gutom, kitchen ang naging dahilan kung bakit dumarami ang sinasabing walang makain. Diyan kumuha ng datos daw yung SWS. Yung iba dyan naghihintay lang magbukas din, makikikain lang. Ugaling Pilipino, mapagsamantala at tamad. Turuang magtrabaho, mga tamad na yan. Kaya daw nagugutom. Kasalanan pa ng mga nagugutom. Grabe Ano naman. ba tingin ng mga nakikinig o nanonood dyan? Kasalanan ng mga Pilipino na sila ay nagugutom. Dahil hindi effective yung ginagawa ng nila. gobyerno. Dahil mataas ang presyo ng bilihin. Dahil hindi madala yung bigas, yung mga gulay. Kasi walang farm to market roads. Yung DOTR, Yes. yung DPWH, tinaasan ng budget pero pumunta ba sa farm to market roads? Hindi. Pumunta sa cat's eye, pumunta sa rock netting, pumunta sa flood control projects na hindi malaman, hindi malaman kung anong epekto sa halip na kalsada, 'di ba? Yung mga train systems, mass transport system, walay. Yung mga subway. Sa yung nakatagong pondo, dun daw pumunta. Yun nga, hindi natin sasabihin kasi wala naman tayong pruweba. Pero nakikita niyo yung priorities eh. Yeah. Yan ang dapat pinagkakagastusan. Edukasyon. Ang baba, mas malaki yung DPWH. Kasi sabi nga ni Mayor Magalong, doon kumukuha eh. Yan ang mga dapat paggastusan na gumagandang antas ng buhay. Hindi immediately, hindi at that very moment, pero along the road. No pun intended. Somewhere along the road, gaganda yung buhay kung maganda ang kalye, maganda ang mass transport, maganda edukasyon, maganda ang depensa. Hindi tayo natatakot sa kahit sino. Naglareklamo tayo, binubuli tayo at hindi naman tayo dapat nagpapabuli. Kaso mo, anong pangontra mo sa pagbubuli? Oo naman. Napakalaki ng defense budget ng China. Almost 300 billion US dollars. Ikaw, magkano budget mo? Wala. Tinanggalan mo pa ng 15 billion pesos yung modernization. Haller. Bakit para may usapan na sila? Ito inaprubahan daw ng US ang pagbebenta ng 5.58 billion dollars yung F-16 fighter jet. Yun nga inaprubahan. Anong pambayad mo? Laway. Ano yung kwentuhan lang? Yagballs mo, pambabayad mo sa Amerika. Grabe Alam nyo, naman. ang Amerika, akala ng iba kasi, Business lang yan. Yes, oo. Yang katulad ng Typhoon Opo, missiles, diba? ilalagay dito,
pinupush yan ng mga vested interest. Sinong gumagawa niyan? Yung Raytheon Defense Systems. Negosyo po yan. Kaya may mga tao gusto nila laging may gera sa iba't ibang parte ng mundo kasi sila ang nagbebenta ng armas. Sa kanila galing, yan. Okay. Eto ba muna ha. naman yan? Sige po, Etong sige mga pinaatupag ng mga tao na King Koy. Katulad ditong si Montulfo. Ito. Natatawa ako rito kay paring Mon Alam niyo si Montulfo talagang, naaawa ako rito kay Montulfo. Bakit po? Alam mo noong 2022, kasi kaibigan natin si Rafi Tulfo very Yes, close. 25 years na natin kaibigan yan. Opo. Mabuting tao yan. Matino yan. Opo. Si Erwin, kaibigan din natin yan. Okay yan. Okay. Simon, pinakamagulong kausap yan. Maniwala ka at dili. Aray ko. Simon, walang kaibigan yan. Walang loyalty yan. Kita mong ginawa niya kay FG Arroyo. Noong siya ay binibigyan ng monthly, noong panahon ni Arroyo, yung parang sponsorship sa kanyang programa, 300,000 yata kung hindi ako nagkakamali every month. Naku, pinakamagaling na tao sa buong mundo. Mas banal pa sa Santo Papa, si FG Arroyo para sa kanya. Nung wala na yung subsidy na 300,000, binatikos na niya. Yan noon, galit na galit kay Ping Lacson yan. Kaya tuwan-tuwa yan sa akin. Noong dinemanda namin si Ping Lacson, nag-testify si Mangkaw labang kay Ping Lacson na warrant si Ping nagtago. Ako, panay-puri sa akin yan. Magaling akong abogado, pinakamagaling akong tao, yan Number 1 lawyer ako. Noong bumalik si Ping, nagkausap sila, inuupakan na ako. Ewan ko kung ano naging usapan nila ni Ping. Wala naman akong ebidensya. Bumalik si Ping, pinaka-bopol na akong abogado, pinakamagaling na tao na si Ping. Ganyan yan. Bago noong isang beses, 2010, 2011 yata yun. Wala na sa poder si Mrs. Arroyo. Nagkasulubong pa kami niyan. Kasama ko si FG sa Hong Kong. Niya ka pa si FG. Pare, tulungan mo ako. Lalaban akong senador. So, sure. Pagkatapos naming magkita, a few weeks after, binabatikos na si FG. Kaya binubugbog daw si GMA. Walang kwentang tao in other words, yang Simon Tulfo. At galit sa akin yan kasi akala niya sinulot ko yung programa niya rito. Dati yan, may programa yan dito dati Yung mismong time slot ko dati, yung 10 to 11, kanya yon. Okay. Inalis siya for some internal reasons. Akong ipinalit. Akala niya sinulot ko. Wala naman akong kinalaman. Anyway, eto naawa ko noong 2022. Inimbita ako ni Rafi Tulfo sa victory party niya. Nalalo siyang senador. Opo. Bago incoming pa si Erwin Tulfo noon na DSWD secretary. Opo. Bago magiging congressman pa yung anak ni Rafi, magiging congressman pa yung asawa niya sa party list. Yung anak niya, regular na district. Opo. So maraming Tulfo nanalo. Punta ako ron. Hindi ko maalala kung sa Okada or wherever. Kalimutan ko na, matagal na matanda na tayo Naawa ko kay Mon. Kasi lahat ng tao, binabati si Rafi, binabati si Erwin, walang pumapansin kay Mon Tulfo. Ba't di mo pinansin? Pinansin ko! Pinansin mo? Pinansin ko! Ano naman ginawa niya? Wala! Out of courtesy, ako, ayokong, hindi ako pumapatol sa mga matatanda, lalo na yung mga, okay lang yun, ba't tirahin mo ko, okay lang, trabaho mo yan. Naawa kasi ako, pinansin ko. Nasa same table sila ni Wanda Teo. Si Wanda Teo ay naging kliyente ko dun sa medyo nagkagulo noon sa tourism. Opo. Mismong kapatid nga niya, inupakan niya sa kolom niya Oh, grabe. Ganyan si Montulfo. Anyway, eto. Nagpapa-importansya siguro yung matanda at walang pumapansin. Siya yung nagpe-fake news. Eto naglabas siya ng post, ewan ko kung Facebook o hindi. Di umano, may nakaiwan daw ng perang 1 billion sa Malacanang noong nagpalit ang administrasyon ng 2022 at naabutan daw ng mga tao ni BBM. 1 billion pesos in cash. Wow. Naiwanan daw sa Malacanang. Kaya lang, hindi daw pinabunyag ni BBM kasi masisira si Digong. Talaga? Nasa isang kwarto daw, nasa 10 duffel bag na tig 100 million. So 1 billion piso in cash. Okay. Ikaw ba maniniwala rito sa kabulastugan na ito? Naiwanan mo? 1 bilyong piso?
sa palasyo, 1 bilyon. Kung 100 piso, baka nakaiwan ka 1,000 Pero piso. ganun kalaki, malabo yun. Kasi sabi niya, sa pagmamadali daw umalis, na iwanan. Okay, himayin natin tong kalokohang sinasabi ni Montulfo, ha? Unang-una, napakalaki ng halaga. Opo. 1 bilyong piso na iwanan. Ikaw ba, matinong tao ka, makakaiwan ka ng 1 bilyong piso? Hindi po, hindi. Oh, okay. Nasa 10 duffel bag na tigwa 100 million. Ganyan po kakapal. Siguro ang 1 milyon kahit i-compress mo, yung parang plastic. So, sa mga 1 dangkal. Oh, so 100 na dangkal. Kaano kalaking duffel bag yon? Dami yun. Oo. Okay, ito pa. Sa pagmamadali daw na iwan. Teka muna, paano ba umalis si Duterte sa palasyo? Nagrevolusyon ba katulad nung EDSA? Hindi. Yung si Marcos Sr. na nagkakagulo, people power, Wala lulusobin ng naman Malacanang, kaya umalis sila. Umalis ng Nagmadali maayos. sila. O katulad ni Erap na umalis ng nagmamadali. Hindi. Mayo, gitna ng Mayo, alam mo na kung sinong magiging presidente. Panalo na si Noynoy. Si Bongbong. Talagang hindi ko na ma-dissociate si Noynoy, si Bongbong para sa pananaw ko, pareho na lang sila ngayon eh. Oo. Panalo na si Bongbong. Ha? Opo. Sabihin mo na May 15 to June 30. June 30 ka aalis ng Malacanang. June 30 kasi ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte up to 12 noon of June 30. So, maayos umalis. 1 buwan at kalahati. Hindi naman, anong pagmamadali sinasabi ni Montulfo? Oh. 1 buwan at kalahati, may transition team yan, etc. Siyempre, ang unang gagawin mo, pera yun eh. Kung totoo man ito ha, kung totoo man. Ako, hindi ako naniniwala eh. BS to eh. Bullcrap to ni Montulfo eh. Kaya nagugulpit to ni Claudine Barreto eh. 1 bilyong piso, alam mo na paalis ka na. Hindi naman May mo nalaman na paalis ka na. Alam mo, Matagal na. from the start ng iyong termino, 2016. Opo. Oh, alam mo nang paalis ka. Kasi, alam mo hanggang kailan ka lang. Enero ng 2022, Pebrero ng 2022, Marso ng 2022. Alam mo paalis ka na ng June 30, hindi mo aalisin yung pera mo. Ano nagmamadali? Walang pagmamadali dito kasi alam nung tao, alam ni Duterte na paalis siya ng June 30. So walang pagmamadali rito. So Kaya muna, kalokohan attorney, ito. delikado yan. Baka mapagbintangan si BBM. Dahil siya yung sumunod, di ba? Kaya nga eh. Delikado yun yun. nga, actually nadali mo eh, Oo. Jubes eh. Oh, sasabihin niya na iwanan yung 1 billion. Oh, diba? Ano bang ginawa ni Naiwan. BBM doon? Diba? Yung pa yung questionable Oh, yun. binalik Kung ba naiwan niya? talaga. O, kung binalik niya, sabihin natin totoo ito, 1 billion. Ba't hindi kinwestiyon ng Pangulo? Ng bagong Pangulo kung ba't may 1 billion? Yun. Di ba? O kung talagang ikaw ay, dahil daw may unit team. Oh, Kalokohan ito. Kalokohan ito. Huwag kayong magpapaniwala dyan kay Montulfo. Tingin ko yan ulyanin na. Bagay. Kasi lagi niya sinasabi, ito natatawa ako kay Mon eh. Noong galit na siya sa akin sa kung ilang milyong kadahilanan na nagalit siya sa akin, Opo. biglang nag-ibang ihip ng hangin. Sabi niya, hindi daw ako magaling na abogado. Nakalimutan niya, abogado niya ako. Noong 1990s. Nanalo kasi naman siya. Nanalo siya sa Libel sa Aba! Maynila. Kasi doon ko siya nakilala, ni-refer ako sa kanya ni Mayor Lim. Kaibigan niya ni Mayor Lim eh. Doon kami una nagkakilala. Sabi, eto, kunin mong abogado, tutulungan ka niyan. Sa Maynila ang hearing eh. Humarap ako, nanalo siya, na-acquit siya ron sa libel case na Ayun yun. naman pala eh. Kanya Diba? nga eh. King Kuy eh. Kaya Tricom, di ba, kayo ay ayaw nyo ng fake news. Patawag nyo si Montulfo sa April 8. Di ba, April 8 yata. Yung susunod ng Tricom. Patawag nyo, ayaw nyo ng fake news. Patawag nyo si Montulfo. Ayun na. Di ba? Paktay. Kung talagang seryoso kayo, ang problema pagka kayo ay tampi sa inyo. Pag kayo na naapektuhan, totoo kay hindi fake news. Pag sa kalaban ninyo, hindi fake news, hindi po tama yan. OMG.
Pero attorney ito, so wala na tayong masasabi dyan sa jet na yan. Wala naman pala tayong pera eh. 1 billion Oo. kalunguhan yan. Ba't nagmamadali? Patay pera, Kailan ka magmamadali? Hindi naman revolusyon ang nagtanggal sa'yo. Oh. Hindi katulad nung kay Marcos Sr. o kaya kay Erap man lang, di ba? Opo, opo. Naku. Ayan, Mga hanggang tirada. ngayon, no? Nagpaparelevant si Pogi eh. Ayan. Kaya lang, sorry ka na Siguro lang. gusto lang mapag-usapan siya, attorney. Relax lang kayo. Relax. Kasi wala na nakikipag-usap at hindi na siya napapag-usapan. Yun nga. Irrelevant na siya kasi natabunan na siya ng mga kapatid niya. O ngayon, magiging senador pa si Wala siyang posisyon. Erwin, magiging Opo. senador si Ben. Siguro iniisip niya, ako yung nag-umpisa ng Tulfo Dynasty. Wala naman nangyari. Noon namang magsesenador siya, nagsa-survey, hindi naman siya pumapasok sa winning circle. Kasi alam nga ng lahat ng pagkataon niya, anong gagawin dyan? Kaya, Kuya Mon, please, para hindi ka na lang nakakaawa, baka pwede mag-retire ka na. Oo. Hindi, pwede rin siya pumunta dito kung gusto niya. Ewan ko kung may programa pa siya ngayon, may column pa, tinanggal yata siya sa isang... Hindi ko nga siya nakikita. Hindi ko alam wala. Medyo nalalaos na. Alam nyo, talagang ang buhay ng tao, merong umpisa, may peak, may pababa. Opo. I-recognize mo kung pabagsak na yung karir mo kasi kanina naman talaga lahat naman ng tao ganyan eh. Opo. Lahat ng May tao hangganan. tumatamba may hangganan. Tanggapin mo na and then you fade away gracefully. Hindi kung ano-anong ginagawa mo para magpapansin ka. Tama. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yo, Topacio. Sa katapos naman kumansya information sa panalasos paalala po ito sa news flash breaking news at this moment just at kung ano-ano pang mga katsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3 Yaba! Yo, Topacio! 88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 5.50% no-limit cashback daily with fast and secure cash in and cash out in just 5 seconds. Bet88. Ibang swerte to. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras alas 11:33 ng umaga. Ako po si Atty. Ferdy Topacio. At syempre po sa ating pagbabalik, alam nyo na. Narito tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Tapos na pala. Okay. meow. Ikaw na muna. Yeah, Ma'am. pagbati sir kay Michael Delara na laging nanonood. Siyempre, salamat po. Tess Rosalado, Reynaldo Liwag. At siyempre, yung mga friendship natin, si J-Boy Kabigayan, Jojo Sebial, yung aking pamangkin, yan. Hello po sa inyo, yung Hi, mga Rosalado pamangkin. family. At siyempre, si Ma'am Bambi Puentes. O, yun. Yan. Kailan mo akong pagagandahin. Terry Maganda Bagalso. ka ni. Ay, kulang. At syempre, Joey. Ayan, hello. Pero alam mo, may chismis dyan kay Bambi ha. Ewan Bakit ko lang po? kung totoo. Ano po yun? Becky daw. Ay, hindi. Hindi naman halata. Ako hindi ako naniniwala at hindi ko makumpirmado. Opo. Mahirap testing. Ay, mahirap testingin. Sorry po. Hindi, sabi mahirap check upin. Yan. Check upin mo, kapain mo. Ala! Hello, Attorney Rante. Ayan, kanina May kapain mo yung ugali. Kapa ko na. Ayun naman Oo, pala. babae talaga. Okay. Kapa ko na yan. Anyway, ang napakarami po nating mga greetings dito from all over the world. Yes. Roxanne Costo, Wilson Opo. Tompong. Sabi ni Linda Vitaliano, ang tagal kong nahanap yung live nyo, 11:08 na daw bago niya nakita. Ano lang po, sorry. DWC Live Ayun. today. Yan Opo. lang. Oo. Daddy M, bravo! Attorney Ferdy Topacio, Romeo Gonzales, usbaw ang gobyerno natin ngayon kaya walang pag-asenso ang Pilipino. Vicente Salcedo,
Sabi niya, ano daw ibig sabihin? Ay, saka Valladolid Negros Occidental pa siya. Ano daw ibig sabihin ng ulalo? Yung ulalo po kasi, yun yung parang uod ng kamote. Ala. Oo, peste Kala ko ng bulalo. kamote, ulalo. Kasi ang nag-umpisa dyan, sinasabi ko, naku, kamote naman yan eh. Sabi sa akin, sir, huwag niyo sabihin kamote kasi yung kamote mabuti yan sa kalusugan. May Masarap. fiber yan, may masustansya. Naalala ko, may kasabihan sa Batangas, narinig ko nung bata ako, nagbabakasyon ako ron Apo. sa pamilya ng mother ko, sa mother side. Ay nako, pag may sinasabi, kamote, sasabihin ng isang pinsan ko, may ulalo pa. Yun pala yun ang ulalo. Dito Kamote mo. na, meron pang uod. May ulalo pa. Oo. Sorry sa kumakain. Oo, Cesar Maminta, watching from Mandaluyong, si Josephine Angeles, North Carolina. Japan pala, Japan. Sorry. From Japan, pabati Japan. po Rolling Lumpia Filipino food truck from North Carolina. Kaya Ayun, Nanay Taka. nalito ko. Rolando Guerrero, hi daw. Hi din kay Don Pacunda Bade. Yan, Ayan. Ernesto Marquez, good morning. Good morning Don. Oo. Morning good. Ayan. Sabi ni Rolando Guerrero, asan daw si Kokak? Sinong Kokak? Ang alam kong Kokak yung artista yung sexy, di ba? Sino yun? Coca Nicolas. Hindi, yung Kokak. Sino yun? Yung Kokak, may pelikula yun eh. Hanapin mo nga kung sino yung Kokak. Ala, Pelikula yun hindi eh. ko alam. Magkapatid yun eh. Nakalimutan ganun. ko. Yung, di ba yun yung Shibum? Anong pangalan noon? Oo. Ilagay mo nga rito yan. O, paano? Hinahanap sa'yo, sir? Bakit sa'yo Ewan hinahanap? ko, Kokak. Oo. Teka muna. Puro advertisement ito eh. Ha? Okay. Watching from Hong Kong, si Cynthia's Kitchen. Yan. Hi. Oo, teka ha. Ang daming pumapasok eh, kaya EJ Obiana, congratulations. Bakit? Ano Ayan. nangyari? Nanalo na naman sa Ganun ba? Taiwan. Corolian TV Cat Hideout from Tokyo, Japan. Oh, hi, gozaimasu. Sabi ni Alfim Almario, ang Konnichiwa. BBM daw ay borrow more. Ayaw. Yan, Jovlar TV, magandang umaga rin. Marites Hello po. Kanke from Cebu City. Sabi ni Yahoy. Vivian, ang laking halaga daw yung 1 bilyon. From Tacloban naman si Ron Ricafort. From Vancouver, Canada, si Jessie Lakwata. Yan. Si Violeta Agmali, watching daw siya. Sabi ni Noel Bulura, si Lito Lapid pa ba may hawak ng Komite de Silencio? Hindi ko alam, hindi ko naririnig eh. Oh. Ayan. Watching from Marikina naman si Boy Marcelo. Yan. Sabi ni Bixby, 1 month pa daw bago umalis si PRRD. Hinahakot na yung mga gamit, so hindi nagmamadali. Opo. Maria Elena Martin. Oo, si Bongbong Bao, si Pinoy, para sa akin pareho nga lang eh. Oo. Sabi ni Kayod Marino, sa barko nga 1 day lang ang palitan ng crew, kahit brief walang naiiwan. Oo. Ulo. Bukid no naman si Hopscotch. Yan. Manuel Kamama, always watching from Imus, Cavite. Oh, dati Okay. daw niya akong kapitbahay. Oo. Tama, okay. tama. Oo. Sabi ni Ener Asturias, kaya nabubugbog ng babae. Sabi ni Sinje, may ma-amnesia na daw. Si Alo. Montulfo Kulasisi, sabi nga ni Gadon, haka-haka lang may nagugutom. May nagugutom doon talaga. Oh. O, si Benito narito rin. Dodi, malaking tao si Montulfo kaysa kay Raymart, pero binugbog ni Raymart si Gago. Ano ba yan? Totoo pala yun? Kinampian ko si Montulfo dyan. Totoo pala Sabi yun? ko, bakit nyo binugbog? Di ba naging kliyente ko si Opo, Claudine? opo. Bago ko sila nakilala. At ako, naninindigan pa rin na tama yun. Kasi nagagalit sila, ba't daw sila kinukuha ng video ni Montulfo? Okay. Sabi ko, pagka ikaw ay nasa publiko, hindi mo pwedeng kontrolin yon. Nasa publiko ka eh. Tsaka artista Oo, sila eh. Oo, hindi mo pwedeng pigilan yon. Kinampihan ko si Mon, dapat hindi nyo binugbog. At saka noon, senior citizen na si Mon eh. Bakit Okay. nyo binugbog? Oo, paggalang man lamang sa kanyang edad. Sabi ni Arieta, Edad talaga. kumusta ng zero remittance? Hindi ko po alam eh. Sabi ni Larry May Sermona, sinira lalo ni Marcos Jr. ang apelido niya. Totoo naman, oo. Apolinario Placido, good morning, JJ's Life. Mukhang nakarma at ang current administration bumabagsak ang rating. Hindi daw totoo, sabi nila eh. Oh. Oo. Kung sabi ni si Ronald Datuin, nandito rin Tiger Art, bilisan natin. Ang dami lang po nitong abot from Grand Bay, Alabama. President Tanadage, nakakapagod na makinig sa gobyerno, nakakasawa. Lubao, Pampanga, si Aida Gania, ba kababayan ni GMA ha? Hello. Okay, Charlie Denolan.
Oo, sabi ni Atty. Respicio, nahahak daw yung Comelec. Ba't ayaw nga imbestigahan to sa halip na idemanda? Oh. Shout out from Auckland. Buongiorno a tutti. Ha? Good day daw to all. Good Ha? day, Go, go, go. Yes, Topacio. Go, 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 Topacio. Watching from Bologna, Italy. Oh, Grazie. yeah. Muchos Anyway, gracias. son. Oh, yeah. Gerald Espanyol Arbolada, idol. Lobangco, Rachel Lobangco daw, sabi ni Doc oo. Joy. Si ano yan, Rachel, may isa pa na kapatid niyang pintor. Sexy. Lani Lobangco. Yan, nakaalala ko. Okay. Oo. Lani Lobangco po si Kokak. Okay, yun. Wildflower. Sabi ni Marites Kanket, ni Wildflower, Lobangco. Watching from Japan, Saitama. Gaijin Uploader. Yan. Siya nasa Saitama. Yung iba, mga opisyal, lakas tama. May tama. Gerrit, happy daw siya tuwing nanonood siya. Yan. Sabi ni Ronald Talaplan, Kokak daw ay si Rachel Lobangco. Jojit Pichon, Calgary. Maganda yun. Pinay sa New York, watching from New York. Romel Lopez, British Columbia, Canada. Yahoy! Rachel Lobangco, sabi ni Rhea Godisan, ni Florito Avelino. Present daw si Romel Lopez, Fritzy Dolocano, Rachel Lobangco. Sabi ni Rhea Godisan, Kokak daw. Gurgur TV, oo. Si Abbott, watching from Grand Bay, Alabama. Wow, Sweet thank you home, so much. Alabama. Oh, Kanta yun, di ba, yeah. ng Leonard Skinner? Yeah. Romeo Gonzalez, watching sa Batangas. Alay! Pagbati sa Gonzalez family ba? Alam mo yung Gonzalez family, mga kamag-anak namin yan. Gonzales? Oo. May Ilonggo din. Sa yung Lipa yan, Gonzales, Lipa. Opo. Ang mga Gonzales. Ayun sa Iloilo, hindi. Di ba si Congressman Dong Gonzales? Opo. Ang isang miyembro ng Dong Gonzales, kasi kamag-anak nga si Dong Gonzales, si Ding Dong Dantes. Oo, may roots Gonzales yan. ba yun? Oo, kita mo medyo magkahawig kami. Kaya pala. Oh, yeah. Mga Gonzales talaga, kamag-anak ko yan. Pero yung magkahawig kami ni Ding Dong, hindi mo totoo yan. From Bulacan na si Tiger Art, si Drew Cruda from Bahrain. Yahoy. Yan, ang dami ha. Sige lang, Ito rin sige pala may lang. dinitain sa CIDG. Ayun. Yan, ewan kung ano to. Oo, ang shibum, shalalala. Kantayin na. Okay, si Michael Guy. Ayan. Nakikinig si Rolly Mendetomas, si Cathy Palamos, yan, si Ryan Ang, si Atty. Raulito Parras, Ramil Oliveros, Roma Valdez, Atty. Rui Rondain, yan, Kishore Hemlani, William Gatchalian, Willie Keng, Andrew Tan, Louie Nats Gamboa, Alex Cruz, at si Katirso. Peralta. Ay Ayan. mayroong words of wisdom. Go ahead. Yan, eto sabi Sige, niya. sige. Ha? Happy are the people who have life's simple pleasures. They do not ask, they give. They do not keep, they share. They do not beg, they offer. They make this world a wonderful place to live in. Ayun na. Blessings are for people who live with love, kindness, and thoughtfulness for others. Shalom. Wow. Peace daw. Yan, peace. Hello, peace tayo. Ang Oh, shalom ay yeah. peace. Ayan. Ang peace sa Spanish ay paz. So, shalom, paz. Nagkaroon na tayo. Ala, nanay takang, tatay takang, love you baka po. Oo, and anyway, yun yung sinasabi ko kanina. Redaha family. Ay, ito isang hamon Sige ko po. kay Senator Amy Marcos. Habang naandito tayo, Yes, Captain sabi, Duran. Sige po. sa isang liham, sabi ni Executive Secretary Bersamin, Okay. yung mga pinatatawag daw ng mga kalihim ng gabinete ay hindi pupunta sa susunod na hearing ni Senator Amy Marcos sapagkat sinabi na daw nila ang lahat ng kanilang pwedeng sabihin, Ayun. kanya hindi na sila dadalo. Ayun. Pwede naman O tingnan natin kung iko-contempt ni Senator Marcos kasi sabi na yan tingnan natin kung gaano katibay si Senadora Marcos at iko-contempt niya yan. Kasi sinabi na hindi pupunta kasi yung Quadcom, yung Tricom, yung mga ibang mga committee sa Senado. Nasabi na. Di ba pag hindi pumupunta, kino-contempt Kino-contempt nila. nila. Abangan kung iko-contempt ni Senator Amy Marcos ang miyembro ng gabinete nung panahon. Nung panahon ni nila. GMA. Ayun. Sino yon yung sa NEDA? Si Romulo Neri. Kinontempt nila.
Pinaaresto nila. Tingnan natin kung ipaaresto ni Amy ang gabinete ng kanyang kapatid. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Pagkatapos ng mga paalalang ito, ating oras. Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeva! Yes, yes, yo! Topasyo! Topasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo, Attorney Ferdy Tapasyo. At Juvie de Guzman. Ating oras. Alas 11:47 ng umaga. At ito nga ang sinasabi ko. Ma'am Jubes, ha? Yan po, sir. Ako'y nababahala rito. Nakakabahala. Why? Sabi nga ni Manang Lenny Robredo, di ba? Yung favorite word niya, nakakabahala. Oh. Yan. Kasi, eto ha, natatakot ako rito eh. Eto walang biro ito. Sabi kasi ng ating AFP Chief of Staff, Okay. si General Romeo Browner, na yung balikatan daw na exercise this year ay full battle test. Oh, Dinetesting daw nila lahat ng plano, lahat ng procedure. Ito ay kasama dito ang Japan at ang Amerika. Ewan ko kung kasama yata yung Australia. Ewan ko, titingnan natin to. Balikatan kasi to, di ba? Ibig sabihin ng balikatan ay yung sama-sama. Diba? O. Pero ang sigurado rito ay Amerika kasama rito sa balikatan. oh. Yan. Kasi, ito ang nakakabahala, sabi nga, full battle test daw yung balikatan. Wala namang problema, naghahanda tayo. Kung tayo ay i-invade. Di ba? Opo. Kasi meron tayong Mutual Defense Treaty. Of course, sinasabi, paulit-ulit, ng Amerika ironclad, pero I doubt kung gaano ka-ironclad. Baka yung ironclad na yan ay kinakalawang yung iron ha? Parang yung ship na ano yung Patay. battleship bong na binahura natin doon para may outpost tayo, yung kinakalawang na ngayon. Ay, di ba? Wala na yun. Gutay-gutay na yun. O kaya nga parang ganun, baka ganun ang ironclad, o di ba? Pero attorney, sana wag na matuloy. Ito ang natatakot ako, sabi niya. Mm. Sabi niya, let me give you this challenge. Ito exact words ni Browner. This further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Ito, makinig kayo. Start planning for action in case there is an invasion of Taiwan. Bakit kasama tayo roon? Ba't sumasali Ito siya ang dun? kanyang justification. Kasi daw, pag nagkagera sa Taiwan, since may 250,000 na OFWs doon, hahakutin natin yon. I-evacuate natin Opo. para mawala sa hindi Taiwan. mawala sa Kaguluhan. panganib. Opo. Ito ang problema ko dyan. Parang justification lang eh. Unang-una, 250,000 na tao at is a quarter of a million. Yes. Saan mo isasaka yun? Hindi pwedeng eroplano. Ilang eroplano yun? Hindi rin pwedeng barko. Maraming barko yun. Number 2, nagigera ang China at ang Taiwan. Papapasukin ba sa war zone yung warship Hindi ng po. third country? Siyempre mahirap. Lalo na US ally ka. At sinabi ng US, pagtatanggol nila ang Taiwan kung i-invade ng China. Paano lalapit yung mga warship nung Northern Luzon Command? Eh di pa puputukan yun. Gira warship yun. May kanyon yun eh. Ang kailangan pumunta roon, civilian ships. Correct. Yung walang armas, nagbabarilan doon, ipapapasukin mo. May isip pa ba yun? Hindi na yun. May isip. Kaya nga kasi hindi para sa akin, hindi. Alam nila yan. Alam Ito nila. ay excuse, palusot ito, kung bakit sinasabi nilang prepare. Kasi ang gagawin niyan, kaya nilagyan ng Typhoon missiles dito. Ang Typhoon missiles po ay intermediate range ballistic missile. Hindi po yan pang depensa.
Hindi pandepensa yan. Yung inimport natin, yung BrahMos ba yun? Sa India, yon pandepensa yon. Yung Patriot na wala naman tayong binibigay sa atin ng Amerika, ang Israel, ang dami lang binigay. Mas mahal nila Israel kaysa sa atin. Ala. Bali wala tayo, sinasabi ko sa'yo. Wala, Oh. laglag tayo. Yung Patriot, yun ang pandepensa, wala tayo noon. Nilagay nila yung typhoon para umabot sa China. Ha? Hulaan mo, sino, kung i-invade ng China ang Taiwan at makikisawsaw ang Amerika, at Amerika ang may kontrol ng typhoon. Kasi alam nyo mga kasama, baka akala nyo kasi video game ang lahat. Oo Yung nga. lalo na yung mga bata. Pag naglagay ka ng missile system, halimbawa sa Pilipinas, Opo. hindi po yan missile system na yung tinatawag yung drone na kahit sino pwedeng magpalipad after pag-aralan ng 10 minutes. Ang missile system po ay napaka-komplikado, lalo na yung intermediate range, yung 5,000 kilometers ang layo. Hindi din, pag nilaunch mo, bahala na kung saan tumama yan. May guidance system yan, may link yan sa satellite, may link yan sa mga land bases, etc. Cruise missile yan Ang cruise missile hindi umaangat ganoon bago bumabagsak. Mababa yan, sinusundan niya yung terrain. Cruise, para unang-una para hindi siya ma-detect ng radar. Number 2, para mahirap siyang intercept. Cruise missile yung typhoon Oh. Hindi kung sino lang ang pwedeng mag-launch ng typhoon. At sigurado ako, hindi Pilipino ang may control niyang typhoon missile. Amerikano po, kung lalagyan mo ng typhoon system, kung saan man lugar dito sa Pilipinas, Amerikano po may control niyan. Unang-una, hindi na ibibigay sa atin yung control ng typhoon missile. Ang malakas na weapon yan Pangalawa, hindi pa tayo marunong magpa-launch niyan. Ayan. Oh, Grabe na yan. Yang typhoon inilagay yan para pag ang China ay sumugod sa Taiwan, pwedeng tirahin ng US ang China. Ayun. O isinali tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. O, Si Sir Browner na lang dapat humarap doon kung kayo po yung nagbibigay ng instruction. Kayo na lang po hindi magpakamatay. talagang siya yung haharap. Hindi tama Oo. yan. Hindi, matinong tao yan si Browner. Kaya Paano? lang siyempre, kung ang policy ng ating pamahalaan Mali. sip-sip tayo sa Amerika. Ay, hindi. Eto eto. Huwag mong sabihin hindi alam ng intelligence ng China kung nasaan yan typhoon. Oh. Okay. Although, mobile yan Pwede mong iba-ibahin ang location yan para hindi mo matuon. Kaya sinasabi lang mga spy na umaakyat sa puno ng nyog. Spy daw ng China. Hindi na po kailangan magaganyan ng spy. Ba yun? May satellite na po, may spy satellite Hindi na kailangan yun. Yung plate number nga from outer space, orbit, Kuha near na Earth nila orbit, nakukuha mo yung number ng plate, ng registration plate ng kotse. Ganon kalakas ang resolution yan. More or less, alam ng China kung nasaan yan. Halimbawa, nasa Batanes, o nasa Mariveles, nasa Bataan, alam nila kung nasaan yan. Hulaan mo kung sinong unang-unang titirahin nila. Unahan Tayo. nila yan. Siyempre, kesa ma-launch yung missile na yun, at saka, number 2, hindi na kailangan yung mismong missile ang tirahin. Yung command and control center ang tinitira niyan, headquarters ng Army, headquarters ng Navy. Yun nga. Ang daming missile ng China. May sariling branch ang military nila. Di ba? Ang branches ng military, Army, Navy, Air Force Navy, sa atin. Sila may 4th branch sila. People's Liberation Army Rocket Force. Hiwalay. Rocket lang. Ang dami kasi nilang rockets. Ang dami nilang missiles. Uupakan nilang komunikasyon natin para hindi ma-launch yan. Uunahin nila. Kasi kesa maunahan sila, uunahin. Gera yan Hindi nag-iisip to. Hindi naman ang kalaban mo maliit na bansa. Hindi naman Iraq. Yan yung mga, yung Iraq noon, malakas na yon pero hindi ganun kalakas. Ibang usapan ang China, mga kasama. Hindi basta-basta ito. Maaring mas malakas ang Amerika, pero malakas din ang China. May tulog din ang Amerika rito at may tulog tayo rito kung tingin nila gagawing platform ang mga base rito, yung mga EDCA sites para mag-launch ng attack sa kanila. Preemptive strike nila yan. Gera yan. Pero, attorney, dapat- damay tayo. Wala naman Yan. tayong kinalaman dyan Oo nga, mag-isip naman kayo sa dati nating kasaysayan, mauulit na naman, parang ganun Ang Taiwan, ang may interest dyan na protektahan ay Amerika dahil doon sa microchip ng Taiwan na walang makagawa. Yun. Oo. May interest silang protektahan yan. Kaya
ang Taiwan, kampante sila na pag ginera sila, poprotektahan talaga sila ng Amerika. Ang Middle East, poprotektahan niya ng Amerika. Saudi Arabia, yung mga alay siya. Bakit? May langis. Tayo ba may microchip? Wala. May langis ba? Bakit Wala. tayo poprotektahan? Dahil lamang yung China pumapasok doon, tinataboy yung ating mga fishermen or kine-claim yung mga isla, naglalagay ng mga airstrip, yung mga nakausli sa dagat. Hindi po tayo poprotektahan yan. Meron ba tayong langis? Wala. Meron. Coconut oil. Pero, Meron ba tayong chips? wala rin. Meron. Banana chips. Kamote chips. Pero, Dyan. Tony, ang habol lang Sa naman sa grocery atin, meron. ang habol lang sa atin ng Amerika is, bumili tayo ng Hindi, gamit. sa lagayan. Kasi malapit tayo sa Taiwan. Para diba? protektahan ang Taiwan, kailangan nila tayo kasi preposition yung supplies, yung missiles nila. Yan ang value sa atin ng Amerika. Hindi para protektahan tayo sa China. Ang China, hindi tayo invade. Bakit tayo invade ng China? Ano mapapala nila sa atin? Para gamitin lang tayo. Wala. Ang Taiwan talagang, since yung civil war at natalo si Chiang Kai-shek, talagang ang doktrina ng gobyerno ng China sa mainland, bahagi namin yan. Rebel province yan. Sooner or later, babawiin namin yan. Iyon ang reason kung ba't may real threat of invasion sa Taiwan. Since ang Taiwan ay may teknolohiya na kailangan ng Amerika sa lahat, TV, missile, kotse, lahat ng industriya ng Amerika, kailangan yung microchip na ginagawa sa Taiwan. Sinasabi na sa China, wag niyong i-invade yan. Yun lang. Hindi dahil maawain ng Amerika, hindi dahil mahal nila ang Taiwanese people. Wala sa Amerika yan. Wala yan. Laging self-interest ang foreign policy ng isang bansa. Anong makabubuti sa amin? Leche kayong lahat dyan. Tingin mo, special relationship, BS yang pinagsasabi ni Hegseth na yan. Ironclad, nakaw. Anyway, huwag kayo magpapaniwala dyan. Naiinis tuloy ako sa inyo. Hindi, idadamay nila tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Yun nga Hindi po naman natin kailangan yung microchip ng Taiwan eh. Hindi naman ganun kasophisticated ang produkto natin kailangan natin. Attorney, tayo Pilipino. Sige. Anyway, ipagpapatunay natin yan bukas. In the meantime, syempre, ay kailangan tayong Mabuhay. kailangan tayong magbigay daan para sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan! Kasama Ni Boss Drew Nasino. na buong buunan ang buto. Ang buto. Tikas na ng buto. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sexapil Tomasio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Iwan po na mga katangang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titimo sa iyong kaisipan na huwag makikiapin. 1, 2, 3. Yeba! Yo, Tomasio! Babayagin. Bye! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Tomasio!